Both sides agreed not to increase forces along the entire Cambodia-Thailand border. Any reinforcement would heighten tension and negatively affect long-term effort to resolve the situation. Sa 3 araw na negosasyon na sinundan ng pinal na pulong sa Kuala Lumpur sa pangunguna ni Malaysian President Anwar Ibrahim na siyang chairman ng ASEAN at observers mula Estados Unidos at China, na pagkasunduan ng Cambodia at Thailand ang pagpapatupad ng ceasefire at pagpigil sa anumang hakbang na maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama sa kasunduan ang hindi pagdaragdag ng puwersa sa border, pagpigil sa anumang provocation, at pagtigil sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news na pwedeng magpainit ng sitwasyon. Both sides agreed to not to undertake provocative action and may escalate tension. This includes military activities to enter to the other side airspace and territory of position as of ceasefire. Magtatatag din ang ASEAN Observation Team sa magkabilang panig para masigurong susunod ang lahat sa kasunduan. Welcome development ito para sa Estados Unidos at nananawagan sa Cambodia at Thailand na sundin ang kasunduan. The United States welcomes today's General Border Committee meeting in Kuala Lumpur as a constructive first step forward in the Cambodia-Thailand ceasefire arrangement. President Trump and Secretary Rubio call on both governments to fully honor their commitments and pursue enduring peace. Ikinatuwa din ng China ang kasunduan at muling iginiit na ang dialogo at konsultasyon ang tamang paraan para maresolba ang mga alitan. Suportado rin nila ang tinatawag na ASEAN Way bilang gabay sa mapayapang paglutas ng sigalot at handa silang gumanap ng papel para matiyak ang pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Mariela Toja, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.